Breaking news sa naging weigh-in ni na WBO lightweight champion Keyshawn Davis versus Edwin De Los Santos. Tumimbang si Edwin De Los Santos ng 134.7 pounds, samantalang si Keyshawn Davis naman ay tumimbang ng 139.3 pounds. Parang ang goal dito ni Keyshawn Davis ay makuha ang timbang sa super lightweight na 140 pounds. Pero ang timbang na paglalabanan dapat nila ni Edwin De Los Santos ay nasa 135 sa lightweight. Lalo na't may hawak na titulo itong si Keyshawn Davis. Medyo nakakadismay lang sa isang boxer na hindi niya nakuha ang tamang timbang sa weight limit mismo kung saan siya lumalaban. Ang lalabas kasi dito parang walang disiplina sa sarili itong si Keyshawn Davis. Mas okay pa sana kung lumagpas lang siya ng 0.3 or 0.2 sa mismong weight limit. Pero parang sinadya pa niya na sumobra ng 4.3 pounds sa weight limit. Dito mo makikita ang kawalan ng disiplina ng isang boxer sa kanyang sarili. Tulad nung nangyari kay Ryan Garcia nung laban niya kay Devin Haney. Sumobra siya ng 3.2 pounds sa mismong weigh-in nila. Tulad nung weigh-in nila Ryan Garcia at Devin Haney last year, na hindi na eligible si Ryan Garcia na manalo ng titulo. Ganon din si Keyshawn Davis. Hindi na rin siya eligible na manalo ng WBO title at tinanggal na sa kanya ang WBO lightweight title niya. So si Edwin De Los Santos na lang ang pwedeng manalo ng WBO lightweight world title kung mananalo si Edwin De Los Santos bukas. So asahan na natin na after ng laban ni Keyshawn Davis kay Edwin De Los Santos ay aakyat na si Keyshawn Davis sa 140 pounds sa super lightweight, kung saan lumalaban si WBO super lightweight champion Teofimo Lopez. Magandang salpukan to kung maglaban sila sa super lightweight, parehas skilled fighter itong dalawa. Kaya 50-50 din kung sino ang mananalo sa dalawa. Sa kabilang banda naman, IBF lightweight champion Vasily High-Tech Lomachenko tuluyan nang nagretiro sa boxing sa edad na 37. Nagtala si Lomachenko sa amateur ng 396 wins at may isang talo. Nanalo siya ng 2 gintong medalya sa Olympics at sa professional boxing career ni Lomachenko. Siya ay naging champion sa 3 magkakaibang dibisyon. Siya ay former WBO featherweight champion, former WBO super featherweight champion, former unified lightweight champion, former Ring Magazine lightweight champion, at current IBF lightweight champion. At nakilala siya bilang best pound for pound fighter in the world. Huling laban ni Lomachenko, tinalo niya si George Kambosos via TKO sa round 11. At nakuha ni Lomachenko ang vacant IBF lightweight title. So kung mapapansin dito, tinalo ni Lomachenko si Kambosos, na tinalo naman ni Kambosos si Teofimo Lopez. Kung matatandaan din, yung naging laban ni Lopez at Lomachenko, dikit lang ang naging laban nila. At ganun din kay Devin Haney, dikit lang din ang naging laban ni Haney kay Lomachenko. At marami din ang nagsasabi na si Lomachenko talaga dapat ang nanalo at hindi si Devin Haney. Kung pinagbigyan lang sana nila Teofimo Lopez at Devin Haney ng rematch si Lomachenko, baka nabawian pa sila ni Lomachenko. Mahirap din kasing gawin ang rematch noon dahil maraming dahilan itong si Teofimo Lopez at Devin Haney. Pagkatapos ng laban ni Lopez kay Lomachenko, nagkaroon pa ng isang laban si Teofimo Lopez sa lightweight bago tuluyang umakyat sa super lightweight. Dito na siya tinalo ni George Kambosos at nakuha ni Kambosos ang unified lightweight title. At pagkatapos naman ng laban ni Haney kay Lomachenko, umakyat na si Haney sa super lightweight at nilabanan na niya si Regis Prograis para sa WBC super lightweight title. At ngayon si Lomachenko na lang ang naiwan sa lightweight. Kung hindi pa sana nag-retire si Lomachenko, maganda sanang laban ang Tank Davis versus Vasily Lomachenko o kaya Vasily Lomachenko versus Shakur Stevenson. Mababakante na rin ang IBF lightweight title ni Lomachenko
at ma-elevate na rin si Raymond Moratalla from interim champion to full champion. Sa ngayon may kartada si Lomachenko na 18 wins with 12 knockout at may 3 talo.